January 16, 2024, Friday, sa Tokyo's Adachi Ward, Japan. Isang nakakakilabot na trahedya sa pamilya Takahashi ang naganap. Isang misteryosong krimen na kung saan ang mag-asawa ay natagpo ang malamig na bangkay na. Ang posibleng salarin, isa sa mga taong may koneksyon at malapit sa kanila. Samantala, dalawang Filipino citizen na may kaugnay sa kasong pagkitil ng buhay ng mag-asawa ay naaresto ng mga otoridad. Ano nga ba ang motibo sa likod ng karumal-dumal na krimeng ito? Paano natunton at nadakip ng mga otoridad ang dalawang sospek sa krimen? Alamin natin ang buong detalye ng kwento. Bago tayo magumpisa, baka pwede pa like ng video na ito. Malaking bagay na to sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Sa isang pangkaraniwang araw, ang panganay na anak ng mag-asawang Takashi na si Ichiro ay umuwi galing sa trabaho. Agad niyang napansin na may kakaiba sa bahay nila. May mga bahid ng dugo na bahagyang nagkalat sa sahig. Tinawag niya ang kanyang mga magulang. Inaasahang maririnig ang kanyang ina sa kusina o makikita silang nag-uusap sa sala gaya ng nakasanayan. Pero sa araw na iyon, nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong bahay. Sa ngayon, may isang teorya ang mga pulis. Dinukot ang mag-asawang Takashi. May ilang kapitbahay ang nagsabi na nakita nilang lumabas ang mag-asawa noong araw na nawala sila. Ang huling beses na namataan si Norihiro, ang padre de pamilya, ay bandang 1:00 ng hapon. Lumabas ng bahay. 30 minuto lang ang lumipas, nakita rin si Kimi na lumabas. Pero bumalik agad makalipas ang ilang sandali. Mula noon, tila naglaho na silang parang bula. Ngunit ang totoong kasagutan, sila ay nasa mismong ilalim ng kanilang bahay. January 16, 4:30 p.m. Sa tulong ng mga sniffing dog, natunton ng mga pulis ang pinagmumulan ng kakaibang amoy. Isang mantsa ng dugo sa sahig. At nang buksan nila ang floorboards, doon nila natagpuan ang brutal na eksena. 2 bangkay, mahigpit na nakabalot sa isang bag. Ang katawan ni Norihiro, 55 years old, at Kimi, 52 years old, parehong nagtamo ng maraming sugat. Sa loob ng 3 palapag na bahay, kapansin-pansin ang mga bakas ng dugo. Sa sahig, sa may pinto, tila may nangyaring matinding panlalaban. May ilan ding bahid ng dugo na halatang minadaling punasan. Si Ichiro, ang panganay na anak at ang unang nakakita ng mga ebidensya ng krimen. Matagal nang nakatira si Ichiro sa bahay ng kanyang mga magulang. Ayon sa kanya, huling beses niyang nakausap ang mga ito noong January 16 bago siya pumasok sa trabaho. Pero may isang bagay na nagbigay linaw sa mga pulis. May mga saksi. Ilang kapitbahay ang nagsabi na madalas nilang marinig ang maiinit na sagutan sa pagitan ni Ichiro at ng kanyang ama. At ang pinag-aawayan nila, walang iba kundi ang pera. Napag-alaman ng mga pulis na malaking halaga ng pera ang hiniram ni Ichiro mula sa kanyang ama. At ito ang madalas nilang pinagtatalunan. Bukod pa rito, may isa pang masalimuot na detalye. Magkasamang bumili ng property sina Ichiro at ang kanyang ama sa Senobicho. Halagang $500,000. Dahil dito, lumitaw ang tanong. Posible kayang nauwi sa matinding galit at karahasan ng alitang ito? At si Kimi, posible kayang nasaksihan niya ang lahat at siya'y nadamay lang? Pero may isang problema. Sa kabila ng matinding pagdududa, napatunayan ng mga pulis na may matibay na alibay si Ichiro. Nasa trabaho siya sa mga panahong maaaring nangyari ang krimen. Ang kanyang mga kasamahan ang nagkumpirma nito. Kung hindi si Ichiro, sino? At ano ang tunay na motibo sa likod ng malagim na pagpaslang sa mag-asawang Takashi? Para mas maunawaan ang nangyari, kilalanin muna natin ang mag-asawa. Sa loob ng 2 taon, tahimik na namuhay ang mag-asawang Takashi sa Adachi Ward. Sa kabila ng brutal na pagpatay sa kanila, hindi sila ang tipong nagkakaproblema sa ibang tao. Si Kimi, ang haligi ng kanilang tahanan, mabait, mahinhin, at laging may ngiti sa muka. Kilala siya sa kanilang komunidad bilang isang palakaibigan at maasikaso. Si Norihiro,
Sa kabilang banda, tila may kakaibang dating. Tahimik pero may presensya. Mahilig sa embroidered jackets, isang estilo na madalas iugnay sa dating gang members o mga taong may matibay na nakaraan. Sa unang tingin, mukha siyang matigas. Pero ayon sa mga nakakakilala sa kanya, mabait na tao raw ito. Ano nga ba ang kanyang hanap buhay? Opisyal na self-employed si Norohiro, pero ang totoo, siya ang nagmamanage ng isang exclusive, members-only bar sa Sumida Ward. Hindi ito malaking bar. 5 upuan sa counter, maliit lang ang espasyo. Nakakapag-accommodate lang ito ng 20 katao. Pero sa kabila nito, may loyal na mga customer si Norohiro. Ang iba, dumadayo pa mula sa malalayong lugar para lang sa kanyang bar. Ano ang sikreto niya? Si Norohiro ay hindi lang basta bar owner. Alaga niya ang kanyang mga customer. Kung may nalasing at hindi nakauwi, siya mismo ang nagbabantay sa kanila. Kung may nalulungkot, kasama niyang nagkukwentuhan hanggang umaga. May hilig din siya sa mamahaling sasakyan pero hindi siya mayabang. Tahimik lang ang mag-asawa, hindi mahilig sa gulo. Walang nakakaaway, walang alitan, walang masamang negosyo. Yan ang laging sinasabi ng mga nakakakilala sa mag-asawang Takashi. Dahil dito, marami ang hindi sumang-ayon sa ideya na business-related ang dahilan ng krimen. Pero sa ikalawang araw ng investigasyon, bago pa man matuklasan ang mga bangkay, muling binalikan ng mga detective ang CCTV footage. Umaasa silang may makikita silang detalye na maaaring maging susi sa kaso. Doon nila napansin ang isang kahinahinalang tagpo. Matapos umalis ni Ichiro sa bahay, may 2 tao, nakamaskara at halos hindi makilala, ang pumasok sa kanilang bahay. Ilang oras silang nanatili sa loob. Bandang hapon, lumabas din sila at ang isa sa kanila may itinapon sa isang trash bin sa malapit. Agad itong nagdulot ng duda. Sinuri ng mga investigador ang laman ng trash bin at doon nila natagpuan ang kanilang itinapon, isang bag na may laman, duguang damit. Ipinasuri ito sa forensic lab at pagkalipas ng ilang oras, lumabas ang resulta. Ang dugo sa mga damit ay tumugma kina Norohiro at Kimi. Ang dating iniisip nilang kaso ng kidnapping ay mabilis na naging isang murder investigation. Mas lumawak ang paghahanap ng mga pulis. Sinuyod nila ang buong bahay ng Takashi, hinukay ang garden at gumamit ng mga police dogs para mahanap ang anumang natitirang ebidensya. Hanggang sa dumating ang 6:00 ng gabi, isang matapang na amoy ang sumingaw mula sa isang tagong storage compartment sa ilalim ng sahig. Nang buksan nila ito, isang bag ang bumungad. Bumalot sa buong kwarto ang masangsang na amoy. At sa loob nito, natagpuan ang mga bangkay ni Norihiro at Kimi. Parehong nagtamo ng maraming saksak. Si Norihiro, 10 beses sinaksak. Si Kimi naman ay 8. Ang bawat sugat ay tinarget ang vital organs. Walang habas, walang awa. Base sa forensic report, posibleng namatay sila noong January 16. Eksaktong araw na unang napansin ni Ichiro ang pagkawala nila. Nang makita ni Ichiro ang katawan ng kanyang mga magulang, parang bumagsak ang mundo niya. Pilit siyang umaasang buhay pa sila, pero sa isang iglap, napalitan ng matinding galit ang kanyang lungkot. Dahil ngayon, may malinaw ng suspect. Ang mga pulis ay sigurado, ang 2 nakamaskarang tao sa CCTV ang responsable sa pagpatay. Kaya't inilabas nila ang mga still images mula sa footage. Umaasang may makakakilala sa mga ito. Sa simula, walang lumapit. Pero nang ipakita nila kay Ichiro ang footage, agad niyang nakilala ang isa sa kanila, si Hazel Ann Bisa Morales, ang kanyang ex-girlfriend. Dahil dito, tinunton ng mga pulis ang apartment ni Morales. 10 minutong lakaran lang mula sa bahay ng Takashi. Pero pagdating nila, wala na siya. Walang makapagsabi kung saan siya nagpunta. Ilang araw ang lumipas, may lumapit sa pulisya. Isang kaibigan ni Morales ang nagkwento ng isang kakaibang encounter noong January 17. Nakita niya si Morales sa isang convenience store. Naglalakad ng pabalik-balik, tila hindi mapakali. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili, bandage, bandages. Nang lapitan siya ng kaibigan para bumati, iniwasan siya ni Morales at nagmamadaling umalis.
Pero hindi tumigil ang mga investigador. Sinundan nila ang bawat bakas ni Morales. Hanggang sa natuntun nila ang kanyang pinagtataguan, isang lodge sa Fukushima. Sa madaling araw ng January 19, pinasok ng Tokyo Metropolitan Police ang lodge at doon nila inaresto si Hazel Ann Bisa Morales. Si Morales ay isang Filipino na dumating sa Japan para magtrabaho. Dumating siya noong November 2017. 23 years old pa lang, bata, puno ng pangarap at handang magsimula ng bagong buhay. Magaling siyang mag-Japanese. Maganda rin siya, kaya swak sa local beauty standards. Isang malaking advantage sa trabaho niya bilang hostess sa isang bar na tumatarget sa Filipino community sa Japan. Noong panahon na iyon, patok ang ganitong klaseng bars. Pero dahil sa dumaraming foreign workers na nagmamanipula ng tourist visas para makapasok sa ganitong industriya, pinahigpitan ng Japan ang mga patakaran. Bilang isang foreigner, limitado ang kanyang trabaho at higit sa lahat ang kanyang visa. Pero may isang paraan para makalusot, magpakasal sa isang Japanese citizen. Kapag nagawa niya ito, maaari siyang manatili sa Japan ng hanggang 5 taon at makapagtrabaho ng walang problema. Kaya ginawa niya ang pinakapraktikal na hakbang. Nagpakasal siya. Ang asawa niya, anak ng may-ari ng bar. Pero may isang malaking problema. May girlfriend na ang lalaki. Wala namang pagmamahal sa pagitan nila. Isang kasunduang papel lang ang kasal. Ang tunay na goal ay makuha ang visa. Isa sa pinakamatinding kwento tungkol kay Morales ay kung paano siya nakahumaling ng isang customer na gumastos ng $138,000 sa isang gabi para lang makasama siya. Ayon sa mga dating katrabaho niya, madalas umupo ang lalaking ito sa tabi ni Morales. Palaging siya ang pinagtutuon ng pansin. Si Morales ang nagsiserve ng alak niya. Kinakausap siya buong gabi, pero nagbago ang lahat. Isang araw, nakita ng lalaki ang wedding photo ni Morales na na-post online. Naramdaman niyang niloko siya. Galit siyang humarap kay Morales. Pero nang ipaliwanag nitong peke lang ang kasal para sa visa, tila natahimik ang lalaki. Ilang araw matapos noon, bigla na lang naglaho ang customer. May mga bulong-bulungan na siya'y inaresto dahil sa fraud. Dumating ang pinakamasamang balita. Na-expose ang pekeng kasal ni Morales. Hindi lang siya, 25 pang mga worker na gumamit ng parehong taktika ang nadiskubre. At nang magsimulang bumagsak sa utang ang bar, dumulog si Morales sa kanyang asawa para humingi ng tulong. Pero ang sagot ng lalaki, hindi akin yang bata. Nagalit ito. Tumanggi itong tumulong. At mula noon, tuluyang nawala sa eksena si Morales. Ang kanyang anak, hindi na kailanman muling nabanggit. Pagkalipas ng ilang panahon, lumipat si Morales sa ibang bar at kumuha ng day job bilang nurse sa isang ospital. Pero kahit may regular na kita, patuloy pa rin siyang nahihirapan sa pera dahil sa kanyang magastos na pamumuhay. Mga 3 taon bago ang insidente sa pamilya Takashi, nakilala niya si Ichiro. Sa simula, simpleng interaksyon lang ang meron sila. Pero hindi nagtagal, naging magkasintahan sila. Madalas humingi ng pera si Morales kay Ichiro upang mapanatili ang kanyang marangyang lifestyle. Ipinakilala siya ni Ichiro sa kanyang mga magulang at sa umpisa nagustuhan siya ng mga ito. Maganda, magalang at bihasa sa Japanese. Walang dahilan para hindi siya magustuhan. Pero nang mapag-usapan ang kasal, mariing tumutol ang ina ni Ichiro na si Kimi. Hindi malinaw ang eksaktong dahilan, pero ito ang naging hudyat para tapusin ni Ichiro ang relasyon nila ni Morales. Mula noon, hindi na nagparamdam si Morales. Hanggang sa dumating ang January 16, ang araw na natagpuan ang mga bangkay ng kanyang mga magulang. Tanghaling tapat noong araw na iyon, nasa trabaho si Ichiro nang bigla siyang makatanggap ng tawag mula kay Morales. Matagal na siyang hindi nakakarinig mula rito. Nanginginig ang boses ni Morales. Nagmamakaawa, hinihiling na magsimula silang muli. Hindi ito pinansin ni Ichiro, pero pagsapit ng alas 5 ng hapon, muli siyang nakatanggap ng mensahe mula rito. Isang linya lang, pero nakakakilabot. It's over. Dahil sa pagkakakilanlan ni Ichiro kay Morales mula sa CCTV footage, sigurado na ang mga pulis. May kinalaman siya sa krimen.
Pero sino ang pangalawang tao sa footage? Matapos ang masusing investigasyon, natukoy nila ang kanyang kasabwat, isang lalaking nagngangalang Brian Jefferson Lizing de la Cruz. Isang 34 years old na Filipino. Dumating siya sa Japan nang hindi bababa sa 2 beses. Pinakahuli noong Hulyo ng nakaraang taon, gamit ang isang temporary work visa sa ilalim ng technical trainee program. Naaresto si De La Cruz noong January 21. Nang unang tanungin si Morales tungkol sa kanya, itinanggi niya ang anumang kaugnayan nila. Anya, hindi niya ito kilala at wala siyang kinalaman sa mga pagpatay. Nasa ibang lugar daw siya noong araw na yon, tinutulungan ang isang kaibigan maghanap ng apartment. Pero hindi nagtagal, bumigay rin si De La Cruz. Inamin niya na matagal na silang magkakilala ni Morales at pareho silang sangkot sa insidente. Lumabas din sa surveillance footage na noong araw ng pagpatay, bandang 10:20 PM, bumili si De La Cruz ng 3 lata ng beer sa isang convenience store. Nakasuot siya ng jacket na may fur sa hood, may mask at may benda sa kamay. Tila may tinamong sugat. Matagal nang magkakilala sina Morales at De La Cruz mula pa noong nasa Pilipinas sila. Muling nagtagpo ang landas nila matapos makipaghiwalay si Morales kay Ichiro. Madalas silang magkasama, kasama ang kasinta ni De La Cruz. Doon nagsimulang ibahagi ni Morales ang kanyang problema sa pera. Isang bagay na maaaring nakaimpluwensya sa desisyon ni De La Cruz na tumulong sa kanya sa isang desperadong plano. Ilang araw bago ang krimen, lumapit si Morales kay De La Cruz at ibinunyag ang kanyang nakakakilabot na balak. Hanggang ngayon, hindi pa rin alam ang eksaktong dahilan kung bakit pumayag si De La Cruz na isugal ang lahat, pati na ang kanyang trabaho para sa kanya. Pero sa huli, sumang-ayon siya. Noong January 16, pumasok ng palihim sina Morales at De La Cruz sa bahay ng Takashi. Dahil madalas na siyang nagpupunta doon noong sila pa ni Ichiro, alam niya ang passcode ng bahay at pamilyar na siya sa paligid. Sa sandaling nakapasok sila, nagtago sila sa isa sa mga kwarto. Doon tinawagan ni Morales si Ichiro, isang huling pagtatangkang makuha siya pabalik. O marahil, isang huling pagsubok bago niya tuluyang isakatuparan ang kanyang plano. Bandang 1 PM, saglit na lumabas si Ichiro, ngunit bumalik rin matapos ang ilang minuto. Makalipas ang kalahating oras, lumabas ng bahay si Kimi. Ito ang nagbigay ng pagkakataon kina Morales at De La Cruz para harapin si Norihiro ng mag-isa. Nang bumalik si Kimi sa loob, agad din siyang sinalakay nina Morales at De La Cruz. Walang awa nilang pinagsasaksak ang mag-asawa, hindi binigyan ng pagkakataong makalaban. Agad nilang tinapos ang buhay ng mga ito. Sinubukan nilang linisin ang crime scene. Pinunasan ang mga bakas ng dugo gamit ang sarili nilang mga damit. Pero sa pagmamadali, may mga mantsang naiwan. Binalot nila ang mga katawan sa isang bag at itinago sa ilalim ng sahig. Pagkatapos ay itinapon ang dugo ang mga damit sa isang basurahan bago sila umalis na parang walang nangyari. Samantala, maraming teorya ang lumabas sa publiko tungkol sa posibleng dahilan ng krimen. May nagsabing pinatay niya ang magulang ni Ichiro para hindi na siya singilin sa perang hiniram niya. May iba namang naniniwala na ginawa niya ito dahil tumutol sila sa relasyon nila ni Ichiro. Alam ng pamilya Takashi ang maluho niyang pamumuhay at maaaring nakita nila siyang hindi nararapat para sa kanilang anak. Ang kasong ito ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa parehong Japan at Pilipinas. Maraming nag-aalala na maaaring makaapekto ito sa diplomatikong relasyon ng dalawang bansa o kaya'y baguhin ang tingin ng Japan sa mga dayuhang manggagawa. Hanggang ngayon, nananatiling bukas ang kaso. Kasalukuyang sumasailalim sa mas malalim pang investigasyon sina Morales at De La Cruz para sa kanilang direktang pagkakasangkot sa mismong pagpatay. Mahigpit na nagtutulungan ang mga awtoridad ng Japan at Pilipinas na nagbibigay ng legal na tulong sa proseso. Lalo pang lumakas ang kaso laban sa kanila matapos makuha ang karagdagang ebidensya, kabilang ang CCTV footage at DNA matches. Gayunpaman, ang huling hatol at opisyal na paglilitis ay hindi pa rin natatapos. Dahil dito, hindi pa tiyak kung ano ang magiging kapalaran nina Morales at De La Cruz.
Ano sa tingin mo ang naging tunay na motibo sa likod ng lahat ng ito? At bakit kaya sumama si De La Cruz sa planong ito? Sa pagtatapos ng masaklap na kwentong ito, ating inaalala ang buhay ni Norihiro at Kinya Takashi. Ang kanilang kabaitan at mabuting puso ay nag-iwan ng hindi matatawarang alaala sa mga taong nakakilala sa kanila. Ang kanilang trahedya ay patuloy na bumabalot sa puso ng kanilang pamilya, mga kaibigan at ng buong komunidad. Lubos kaming nakikiramay sa lahat ng nagluluksa sa kanilang pagkawala. Naway maparangalan ang kanilang alaala at naway magdala ng kapayapaan at hustisya ang patuloy na pagsisikap para sa kanilang pamilya at mga mahal sa buhay sa panahong ito ng pagdalamhati.